Yun na nga no, sa sobrang dami ho nating nakuhang mga drone shots dito sa City of Love, Iloilo City, where the ano bang ano yun? Anong slogan ba yun? Or anong paano pagkasabi? The old meets new. Anyway, kaya bahala daw no. So old means old European styles no. So makikita ko natin yan sa Iloilo City proper, and ang modern or new or modern European style naman ay makikita naman natin sa Mandaluyong District naman no, sa may Mega World area. So yun, kaya siguro sinabi itong Iloilo City where the old meets new. Anyway, so kung mali man ako dun sa sinabi ko na yun na where the old meets new, at least sigurado ako dito 100% no na Iloilo City is the city of love. So bakit kaya no, ano sa tingin niyo mga Ilonggos, mga people of Iloilo, bakit kaya sinabi or tinawag or binansagan ang inyong syudad as a city of love? Kasi ako naman hindi ako nagdi-disagree ha sa ganong slogan ho ninyo. Pero ang ano ko dito, interpretation or ano tawag ito, yung parang impression ko kasi sa Iloilo City, yung parang pipintig talaga puso mo rito, like ganda naman dito. Alam mo yung ganong tawag na ito, expression or yung ganong impression, like kunyari sanay ka sa Manila. For example, ako sanay na ako sa Metro Manila ha, like sasabihin ko ulit sa inyo to sa mga hindi nakakaalam. I've been living 3 years straight ho talaga yon sa may Manila, like 2009, 10, 11 and 9, 10, 11, 2009, 10 and 11. So kahit paano nakikita ko yung Metro Manila, yung kanyang pagbabago no, from napakadumi, napakakalat, napakausok, mataas ang crime rates, hanggang sa ito ay naging malinis, mas organized, bago yung mga estilo ng mga pamamalakad ng mga LGU ho nila, mga officials, for example City of Manila, di ba? So nakatira ako sa ila 3 years talaga no, straight in a row, like 2019 and 11. Tapos bumalik ulit ako ng Manila noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 2021 tama. 2022 pala kasi last akong umalis ng Manila. 2022. So matagal-tagal din talaga 'yon. So ibig sabihin ho noon, sanay na ako sa mga senaryo ng City of Manila. Tapos sa mga provinces naman, mga highly urbanized cities, sa mga regional areas. So napuntahan ko na rin yung Naga City ng Camarines Norte, Camarines Sur ng Legazpi City ng Albay. That's sa may Bicol region ho yan, sa may southern part of Luzon. Napunta na ako ng Clark, napunta na ako ng Cebu, syempre, no? So Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City. Actually Metro Cebu na yan, no? Kasi yan, Metropolitan and Metro Davao, no? So syempre Davao City, Tagum City, Digo City, tapos nakapunta na ako ng Iligan, Butuan, Cagayan de Oro City, Iligan, General Santos City, Cotabato City, syempre pinakasentro ng BARM. Idadagdag ko pa ang Puerto Princesa City, Palawan, and Bacolod City. So yun po yung mga nababanggit ko ng mga syudad na ho. Yun is mga super city, super mega city, super metro city, parang ganun. So ibig sabihin, ano ba mga makikita ho natin doon ng mga senaryo, mga scenery? So very common, like very common, progressive city, mayaman na syudad, no? For example, Cagayan de Oro City. So masasabi ko sa Cagayan de Oro City is para silang parang piece of Manila, parang ganun. Alam mo yung nakuha niyo yung point ko. Sana sana naintindihan niyo ko, like para bang parang kumuha no ng small portion ng Manila ang CDO. Ang Manila tinapyasan no ng maliit na portion ang buong Kamaynilaan, tapos inilagay sa northern part of Mindanao, which is ang Cagayan de Oro City, parang ganun no. So paano ko nasabi? So ibig sabihin nun, dahil nga sinabi kong siya, parang portion ng Kamaynilaan ang Cagayan de Oro City, so meaning mayaman, highly urbanized city, mayaman, tapos traffic, yes, super congested na lugar sa downtown area. So hindi sa uptown, maganda naman ang uptown, parang napaka-chill na. Anyway, babalikan ko yung uptown na yon kasi meron akong drone. Alam ko talaga maganda yung lugar na yon, kaso nga lang that time na ako napunta sa Cagayan de Oro City, wala ako nakitang mga aabot kaya no na mga staycation na mga condominiums that time. That was sa 2022 on 2023 no. So medyo siya, I don't know kung meron na ba. Let me know in the comment box yan mga taga CDO, kung meron na bang mga high rise buildings sa tawag nito uptown no, sa may CDO na mga
condominium unit na nag-a-accept sila ng mga staycation, mga overnight stay or ganun. And yun na nga, so yun na nga, no, kung saan tayo nakapunta-punta ng mga lugar, ang dami-dami natin sinabi. Balik ko ulit tayo sa Iloilo City. Sa kanila nga sinabi kasi na City of Love, no? So bakit nga ba tinawag na City of Love ang Iloilo City? So tansya ko, baka dahil siguro kapag napunta ka ng Iloilo City kasi, the moment na pagkagising mo sa umaga, sabihin natin gabi ka dumating ng Iloilo City, syempre tulog ka muna sa iyong staycation, sa iyong hotel kung saan ka man naka-check-in. Tapos pagising mo sa umaga, bubungad sa iyo yung hitsura ng kalsada, hitsura ng mga daan, ng kailang langit, yung skyline as a whole. Ibig sasabihin, no, yung skyline means nagmi-meet up, no, sa iyong paningin ba, no, sa iyong mata, sa makikita mo in one firm, no, yung lupa, establishments, and sky, di ba? So that's what we call the skyline. Tama ba ako doon sa sinabi ko? Anyway, so yun, no, pag kagising mo talaga sa umaga, talagang wow, ito pala yung Iloilo City. So parang alam mo yung parang ano siya ba, parang relief, no, parang nabubunutan ka ng tinik sa iyong puso, like for example, yun na nga, sabihin ko, no, taga Manila, if you're from Manila, if you're from Cebu, if you're from Davao, if you're from Bacolod, or whatsoever, kahit pa sabihin natin si Bacolod, sa totoo lang ha, meron akong pruweba dyan na meron talaga akong mga pinapalo ng mga vloggers sa Bacolod City. Tapos nung pumunta ho sila ng Iloilo City, ay talagang napapasabi ho talaga sila na wow, kanami-nami gid sa Iloilo. Pero sige lang kay magnami man gid ang magnami naman pud ang ang Iloilo. Ang Bacolod nagsisimula na parang gano'n, no. So maganda siya, magaling siya kasi andun yung kailang hope din, no, kahit paano. Although andun naman talaga sa point na grabe yung massive yung constructions and development sa Iloilo City, no. So yun, masasabi ko rin na kung si CDO nga parang ang little portion of Manila siya. Ito din, ibig ko sabihin parang siya, parang parte siya ng Metro Manila na nailipat lang siya sa Mindanao. At ito naman si Bacolod City, para din siyang Manila, no. Yung kanang I'm talking about city proper ho, hindi ho kasama yung mga lugar nila yung hindi pa urbanized. So I'm talking about city proper, yung population district ho nila, or ibig sabihin yung pinaka downtown area. So the CDO in the Bacolod downtown area is masasabi ko talaga na sila, kapiraso ho sila, no, ng Metro Manila, yung lugar na yun. Kaya yun nga, pero hindi traffic si si Bacolod. Congratulations Bacolod, hindi siya traffic. So I'm not talking about we're talking parang yung similarity sa lugar na maraming tao, maraming establishments, no. So Bacolod City proper and Iloilo City proper is CDO is magkakalapit sila, parang portion lang para silang portion or parte ng Manila na inilipat sa or napunta, no, sa ibang lugar sa Visayas and Mindanao. Okay, balikan ho natin si Iloilo City. So yun, kaya siguro siya tinawag na City of Love kasi nga ay yun na nga, mapapa heart ang iyong mata, pati ang iyong puso. Well, hindi ko rin naman sinabi na lahat ng mga Pilipinong hindi taga Iloilo City na pupunta ng Iloilo City is yun ang magiging kanilang remarks, no, sa Iloilo City, yung kanilang magiging impression, first impression to the last, parang gano'n, no. Kasi magkaiba nga ng taste, malay ba natin kung pinanganak kayong pagkain nyo araw-araw ay ampalaya. So syempre wala tayong hindi ko nakasalanan yun, no, kung talagang hindi kayo marunong mag-appreciate ng isang ibang lugar. O for example, ako taga Davao City. So Davao City is noted ho yan, parang noted or parang famous, or sabihin nating kilala ang Davao City, no, na malinis, maganda na syudad, malinis ang hangin, at kung ano pang mga magandang mga balita tungkol sa Davao City. Tapos ngayon, nung ako'y napunta sa Iloilo City, hindi ko talaga in-expect na, alam yun, may wow factor talaga, sobra. So siguro, buwangan na siguro na every place is unique dito sa Pilipinas. Pero syempre, wag ho natin tanggalin yung, wag natin kalimutang i-consider yung effort talaga nilang din mga LGU ho nila, napagandahin talaga ho yung lugar, no. So yun, mapapawaw ka talaga sa Iloilo City. So kaya siguro tinatawag siyang Iloilo City of Love. So yun, no, sana ay nagustuhan nyo itong aking mga drone shots dito. O nga pala, yung unang video ko dun sa may Esplanade ho ako noon, malapit ho yun sa, di ko alam kung anong lugar yun, basta parang malapit yata yun sa may Diversion Road. Di ako sure, basta naglalakad-lakad lang ako sa akin na Iloilo City River Esplanade. Tapos yun, nakakuha ko ng magandang spot para makapagpalipad ng drone, kaya nakakuha ko nung aerial view na yun. Tapos ito naman ito yun, nakikita niyo dito ako nito sa may harap na Emperador, dito sa may Mega World
Mandurriao District. Nakapagpalipad ako doon ng ilang minuto ng aking drone. Gabi na ho ito. Ibig ko sabihin is late night na ho ito, like mga alas 12 na yata. Alas 12 ng hating gabi. So bago ko umuwi, parang nagdesisyon muna akong magpalipad kaya ako ng drone. So buti naman ay nakalipad yung aking drone at nakakuha tayo ng kaunting aerial shots dito sa lugar. So yun, Iloilo City is indeed a city of love kasi nga wow, yung puso, hindi lang puso yung mapapa-heart, no? Mag-heart, pati ang mata talaga, no? Literal na, ganda dito, the best. Kahit, kasi nga, ano siya, such a relief, no? So, ulitin ko, Iloilo City, hindi lang siya city of love, also a relief. Yes, I mean it. Iloilo City is such a relief, no? Kapag ka napunta ka dito. Like, sanay ka na nga sa traffic, like, nasistress ka na sa Manila. Nasistress ka na sa iyong lugar na pinupunta, ibig ko sabihin na kilalakhan iyong pinagtatrabahoan kung saan ka naninirahan. So punta ka ng Iloilo City kung gusto mong mapaibig sa lugar, gusto mong mag-heart, kung gusto mong makahinga ng preskong hangin, kung gusto mong makakita ng panibagong hitsura, no, na kakaibang lugar sa Pilipinas. Mayaman, highly urbanized city, progressive city, na kasi kapag sinabi kasi natin na highly urbanized city, mayaman na syudad, super progressive city, agad-agad ang naisip ko natin is mga high-rise and high-rise buildings, mga skyscrapers, or sabihin natin concrete jungle, no? Just like Makati, BGC, QC, some part of Quezon City, although marami pa rin portion sa Quezon City na hindi pa siya tad-tad, no? Or hindi pa siya puno ng mga high-rise buildings. So yun, parang City of Manila. So agad-agad mababago yung ano natin, yung ating tawag nito, yung ating perspective, no? Pag sinabing highly urbanized city, pag sinabing super progressive city, is high-rise buildings kaagad. So hindi rin pala. So meron palang kakaibang mga syudad, ano, no, na meron silang high-rise buildings, meron silang mayaman sila na syudad, high-rise buildings marami din, kaso nga lang ay hindi sila kagaya, no, ng mga taga NCR na mga metro na mga cities, no, na mga highly urbanized cities na concrete jungle, wala ka nang makikita, puro na lang talaga, no, made of glass na mga gusali. So sa Iloilo City talagang aesthetic, maganda sa mata. So yun lang, no. So city of love. Kikita mo yun yung mga ano, yung mga itsura ng kahit mapagabi o mapaaraw talaga sa Iloilo City, mamamangha ka. May mga lugar naman kasi na maganda lang kapag kaaraw, pagkagabi naman ay hindi na mag-aya-aya, hindi na maganda, lalo't hindi na safe, no. Uwi ka na agad-agad kasi nakatakot. Pero dito sa Iloilo City, pwede ka dito magdamag, no. May mga lugar here dito na pwede kang tambay, no. Dito nga sa sa Iloilo City, sa Esplanada nila, meron ditong may mga tao pa rin dito na kapag ako'y nauwi, no, kahit alas 12 na madaling araw, alam na madaling araw, may mga nagbibisikleta pa rin, may iba, may mga namimingwit at kung ano pa mga ginagawa ho nilang mga activities. So ibig sabihin, safe ang lugar, basta iba yung lugar ng Iloilo City, city of love. So indeed, no. So hindi ako kukontra doon, hindi ko nga lang alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga Ilonggos, bakit siya tinawag na city of love. Kasi siguro nga talagang mapapaibig ka sa kanilang lugar, no. Like ang ganda ng disenyo ng mga tulay, ang ganda ng mga kalsada, talagang hindi siya bara-bara ang pagkagawa, talagang pinag-iisipan, talagang pulido, no. Solid yung infrastructures, yung halang mga ginagawang mga project for Filipino people, for Ilonggo people, no. At pati napaka-safe na lugar. Basta yun lang, ano pa masasabi ko, parang wala na yata. Basta in-upload ko lang tong video na to kasi sayang din naman, buburahin ko lang din naman to. So i-upload ko na lang muna para naman kahit paano may i-share ko sa inyo yung topography ng Iloilo City sa gabi at kung anong hitsura nga ba nito. So ito ay kuha ko to ng hapon, like alas 6 ng hapon, kaso madilim, no. Walang, ibig ko sabihin na alas 5 alas 6 ng hapon, wala kang makikitang natural light from heaven kasi nga makulimlim, tag-ulan. Tapos yung isa naman doon sa may Mandurriao, sa may Mega World Business District ay siya, kuha ko naman yun ng alas 12, mag-alas 12 na siya ng tanghaling, ng midnight. So wala nang mga masyadong, wala nang pailaw na makikita doon sa may Keytown, yung parang night market ho nila sa Mandurriao. Anyway, so that's all for this video. Thank you for watching. Sana ay nagustuhan ho ninyo. And up next pala is shoutout ko na advance si Mr. Cryon and
Shout out also kay Emily. Di ko alam, no? So shout out na lang kasi meron akong gagawing mga video regarding doon sa kailang comment. Kasi yun nga, si Mr. Cryon is meron ho siyang claim nga talaga na wala na daw tayo talagang pinifeature pabalik-balik dito sa Iloilo City, kundi ang Mandurriao. Wala na ba daw ibang lugar sa Iloilo City? So syempre masasabi kong hindi, no? So masasagot ho natin yan, no, ng tama kung bakit niya nasabing puro Mandurriao lang, no? So ayan, meron tayong separate content ho dyan. At saka doon naman kay Emin, no? So shout out kay Emin advance kasi meron ho siyang sinabi na comment niya doon tungkol sa aking video sa Davao City, kung paano ko kinumplement, no, yung aking content na yun, which is din marami din talagang yun, maraming views and maraming engagement. So natatawa ako doon kasi tama ho siya, no? So, like yan nga sabi niya na yung komento ko doon malinaw na nasabi ko yon dahil hindi pa ako nakapuntang Iloilo City. So ganun lang, no? So natatawa ko, sabi ko oo nga, no. Gawan ko nga siya ng video, ng content. So that's all for this video. Thank you for watching. So sana na-appreciate ho ninyo, ha. Hindi man na aking sinabi, okay lang yun na lang naman hindi ko naman talaga din hinihingi ang papuri, hindi ko hinihingi ang validation ng inyong pag-agree kasi lahat naman talaga ay subjective, objective, so mayroon talagang mag-agree and mayroong mag-disagree. So bahala na kayo dyan. Basta yun ang sinabi ko, yun ang nagmumula sa aking kaibuturan ng aking puso. Yun. Tapos ang gusto ko lang ma-appreciate ho sana nyo is ating kuha, no, na esplanado, ganda, oh. Sige lang, kasi meron naman kaming ganyan sa Davao din na sa ngayon hindi pa talaga siya na natutukan, no, na pagtuunan pansin. So inuna pa talaga yung mga daanan siguro, no, na magagamit na. Kasi esplanade pa lang, parang tambayan lang naman yun eh. Kung park lang naman din na pag-uusapan, ang dami rin naman namin ng park din sa Davao City. So yun lang. So that's all for this video. Sana na-appreciate nyo ang aking pagpapalipad ng drone. Although hindi pa ako expert, no, hindi pa ako talaga ganun ka magaling maging piloto. Although okay pa rin naman So pasado naman ako sa tawag nito sa amin dito sa Davao as tawag nito pilot, no, ng aking drone. So yun, nabigyan ako ng certification or registration. So ibig sabihin nun, nakita ako nung taga public safety office na pwede na ako magpalipad ng drone. So that's all for this video. Thank you for watching. Mag-ingat ako kayong lahat dyan. Halong kamuda!